Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapuso. Ako po si Elsa at welcome sa Tinig ng Pag-ibig, ang tahanan ng mga kwentong sumasalamin sa ating mga pinagdaanan. Handa na ba kayong makinig sa isang salaysay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamalalim na sugat ay galing sa mga taong pinagkatiwalaan natin ng lubos? Paano kung ang mismong pamilyang pinagsilbihan mo ay siya palang babawi sa lahat ng meron ka? At sa gitna ng kadiliman, ang tulong ay magmumula sa taong hindi mo inaasahan. Ito ang kwento ni Alessandra, isang kwento ng pagtataksil, pagbangon, at pagbawi ng sarili. Hindi si Miguel ang operahan ngayon. Ang boses ni Doña Pilar ay kasing lamig ng hangin sa pribadong waiting room ng ospital. Tumama iyon sa pandinig ni Alessandra na parang yelo. Ikaw. Napatigil ang pagtibok ng puso ni Alessandra. Parang nabasag ang buong paligid sa isang iglap. Ang tanging ingay na naririnig niya ay ang mahinang ugong ng sarili niyang dugo sa kanyang tainga. Kanina lang, hawak niya ang kamay ng kanyang anak na si Miguel, hinahalikan ng noo nito, at ibinubulong na magiging maayos ang lahat. Puno ng pag-asa, puno ng panalangin. Ngayon, ang lahat ng iyon ay nawala. Ano po? Ano po ang ibig ninyong sabihin, Mama Pilar? Nanginginig ang boses na tanong ni Alessandra. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa labi ng kanyang biyenan. Itinuwid nito ang tayo, ang mamahaling damit ay hindi man lang nagusot. Simple lang, Alessandra. Kailangan ni Miguel ng kidney. Ikaw ay isang perfect match. It's very practical. Isang operasyon lang. 2 problema ang masosolusyunan. Hinagilap ng mga mata ni Alessandra ang kanyang asawa, si Rafael, ang kanyang kanlungan, ang kanyang kakampi. Rafael, anong sinasabi ng mama mo? Ngunit ang asawa niya, ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay, ay nakayuko lang, nakatingin sa makintab na sahig, hindi magawang salubungin ang kanyang mga mata. Sa katahimikan nito, nahanap ni Alessandra ang sagot. Isang sagot na dumurog sa bawat piraso ng kanyang pagkatao. Napag-usapan na namin ito, patuloy ni Doña Pilar. Ang boses ay walang bahid ng kahit anong emosyon. Pagkatapos ng operasyon, ililipat ka namin sa isang facility kung saan matutulungan ka nila sa iyong mental instability. Mahirap tanggapin. I know, pero matagal ka nang nagpapakita ng mga sintomas. Anong facility? Bulong ni Alessandra. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Wala akong sakit. Iyan ang sinasabi ng lahat ng may sakit sa pag-isip, sagot ng Donya, sabay senya sa 2 malalaking lalaking nakatayo sa may pinto. Don't worry. Aalagaan ka namin. Aalagaan namin si Miguel. Ang kailangan mo lang gawin ay pumirma dito. Inilapag nito sa mesa ang isang folder na puno ng mga papeles. Guardianship, medical consent, waiver. Ito na. Ito na ang katapusan niya. Ang plano ay perpekto. Isang ina na may sakit sa pag-isip, na kusang loob, na ibinigay ang lahat para sa kanyang anak bago tuluyang nawala sa katinuan. Walang makakapagsabi na ito ay isang pagnanakaw, isang pagpatay sa kanyang pagkatao. Rafael, please. Pagmamakaawa niya, ang boses ay basag na. Huwag mong hayaan, anak natin si Miguel, asawa mo ako. Sa wakas, ay nag-angat ng tingin si Rafael. Sa mga mata nito, nakita ni Alessandra hindi ang galit, kundi ang takot. Isang takot na mas masakit pa sa anumang sampal. Ang duwag niyang asawa. Bumukas ang pinto ng malakas. Hindi yan mangyayari. Lahat sila ay napalingon. Nakatayo roon si Sebastian, ang nakababatang kapatid ni Rafael. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga kamao ay nakakuyom. Sebastian, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Doña Pilar. Wala kang pakialam dito.
May pakialam ako kapag ang pamilya ko ay nagiging mga kriminal. Ganti ni Sebastian, ang mga mata ay nakatuon kay Alessandra na ngayon ay umiiyak na ng walang tunog. Humarap siya kay Rafael. At ikaw kuya, hahayaan mo na lang na gawin nila to sa asawa mo, sa ina ng anak mo. Umiling lang si Rafael, walang masabi. Nakita ni Sebastian ang pag-asa sa mga mata ni Alessandra na unti-unting namamatay. Alam niyang wala ng oras para sa paliwanagan. Ang bawat segundo ay mahalaga. Lumapit siya at walang pag-aalinlangang hinawakan ang braso ni Alessandra. Wala ng oras, Ale. Kailangan na nating umalis. Ngayon na. Ang pagkakahawak ni Sebastian sa braso ni Alessandra ay mahigpit at hindi mapag-aalinlanganan. Ito ang nagpagising sa kanya mula sa pagkakabigla. Hinila siya nito palayo sa waiting room, palayo sa mga matang mapanghusga ni Doña Pilar at sa nakayukong anino ni Rafael. Saan ninyo siya dadalhin? Mga gwardya! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Doña Pilar sa kanilang likuran. Narinig ni Alessandra ang papalapit na mga yabag. Ang takot ay biglang bumalik, malamig at matalim. Ngunit kasabay nito, isang pamilyar na damdamin ang pumalit. Ang pagiging ina. Si Miguel. Humihingal na sabi niya, sinusubukang makipagsabayan sa mabilis na lakad ni Sebastian. Nasa recovery room, hindi ko siya pwedeng iwan. Alam ko, sagot ni Sebastian, hindi lumilingon. Doon tayo pupunta. Lumiko sila sa isang pasilyo na hindi pamilyar kay Alessandra. Ang mga dingding na puti ng ospital ay tila gumagalaw, sumisikip sa paligid niya. Bawat anino ay tila isang kaaway. Bawat tunog ng sapatos sa sahig ay parang putok ng baril. Nang malapit na sila sa nursery, isang pinto sa gilid ang bahagyang bumukas. Isang matandang nurse na may mabait na mukha ang sumilip. "Dito, bilis!" bulong nito. Nagtiwala si Sebastian. Pumasok sila sa isang maliit na supply closet. Ang amoy ng alkohol at sabon ay nanunuot sa hangin. Ang nurse ay si Nanay Cora, isa sa mga pinakamatagal na staff sa ospital. Nakita niya ang lahat ng klase ng drama, pero ang gagawin ng mga Devilla ay kasuklam-suklam. "Nakahanda na ang bata," sabi ni Nanay Cora, habang inaabot kay Alessandra ang isang makapal na kumot at isang maliit na bag. Nasa loob na niya ng ilang gamit at gatas. Huwag kayong dumaan sa main exit. Gamitin ninyo ang service elevator sa dulo ng pasilyo. Diretso yan sa basement parking. Tumingin si Alessandra sa matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagtataka. Bakit? Bakit ninyo po kami tinutulungan? Ngumiti si Nanay Cora, isang malungkot na ngiti. Dahil nakita ko kung paano mo alagaan ang anak mo at nakita ko kung paano kanila tratuhin. Walang ina ang dapat danasin ng ganito. Sige na, humayo na kayo. Ako na ang bahalang magligaw sa kanila. Hindi na sila nagsayang ng oras. Tahimik nilang kinuha si Miguel na mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay sa panganib na nakapalibot sa kanya. Habang buhat-buhat ni Alessandra ang kanyang anak, ang init ng katawan nito ang nagsilbing lakas niya. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang buhay, at ipaglalaban niya ito hanggang sa kanyang huling hininga. Nakarating sila sa service elevator. Ang bawat segundo ng paghihintay sa pagbaba nito ay parang isang kawalang hanggan. Nang bumukas ang pinto sa basement, isang lumang kotse ang naghihintay, malayo sa mga mamahaling sasakyan ng mga Devilla. Mabilis silang sumakay. Si Alessandra sa likod, yakap-yakap si Miguel. Si Sebastian sa manibela. Pinaandar niya ang makina at walang lingon-likod na pinaharurot ang sasakyan palabas ng madilim na parking lot patungo sa mga kalsada ng Maynila na nagsisimula ng magliwanag. Sa ilalim ng mga ilaw ng poste, nakita ni Alessandra ang luhang tumulo mula sa mga mata ni Sebastian. Nasa highway na sila, palayo ng palayo sa syudad,
nang magsimulang magproseso sa isip ni Alessandra ang lahat. Ang pagtataksil, ang kasinungalingan, ang mukha ni Rafael na puno ng takot, ang mga salitang mental instability. Hindi niya namalayan na nanginginig na pala ang buo niyang katawan. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa sakit. Isang sakit na mas malalim pa sa anumang sugat na kayang gawin ng scalpel. Ang babaeng pumasok sa ospital kaninang umaga, puno ng pag-asa, ay patay na. Ang natitira na lang ay isang ina na tumatakas. Dala ang kanyang anak kasama ang isang lalaking halos hindi niya kilala, patungo sa isang lugar na hindi niya alam. Nakarating sila sa isang baybaying dagat sa Batangas kasabay ng pagsikat ng araw. Ang ginintuang liwanag ay tumama sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang painitin ang nagyayelong pakiramdam sa loob niya. Itinuro ni Sebastian ang isang maliit na bahay kubo na nakatayo malapit sa dalampasigan na papaligiran ng ilang puno ng niyog. Ang itsura nito ay simple, payak, at ligtas. Dito muna tayo, mahinang sabi ni Sebastian. Pinatay ang makina ng kotse. Ligtas kayo rito. Tumingin si Alessandra sa bahay. Pagkatapos ay sa malawak na karagatan na kumikinang sa sinag ng umaga. Ang hangin na pumapasok sa bintana ng kotse ay may dalang amoy ng alat. Ang tanging ingay ay ang marahang hampas ng mga alon sa buhangin. Isang payapang tanawin, isang payapang tunog. Ngunit ang kapayapaan sa labas ay kabaligtaran ng gera sa loob niya. Ang lahat ng emosyon na pinigilan niya sa loob ng ilang oras, ang takot, ang sakit, ang galit, ang pagkalito, ay sabay-sabay na sumabog. Ang mga luhang kanina pa niya tinitiis ay bumuhos na parang sirang gripo. Humikbi siya, hindi marahan, kundi malakas at nanginginig. Isang tunog ng pusong ganap na nawasak. Ang bawat patak ng luha ay para sa kanyang nawalang tiwala, sa kanyang nawalang pamilya, at sa kanyang nawalang sarili. Sa gitna ng panibagong umaga, sa isang lugar na hindi niya kilala, doon unang gumuho ang mundo ni Alessandra. Lumipas ang mga unang araw sa Batangas na parang isang mahabang panaginip. O mas tamang sabihin, isang bangungot na pinipilit kalimutan ni Alessandra pagkagising. Ang bahay kubo ay simple lang. May isang maliit na kwarto, isang sala na nagsisilbi na ring kainan, at isang kusinang may kalan na dekahoy. Walang aircon, tanging ang sariwang hangin mula sa dagat ang nagpapalamig sa loob. Walang malambot na kama, tanging isang banig na nilalatag sa sahig na kawayan, malayo sa marangyang buhay na iniwan niya sa Maynila. Pero dito, walang Doña Pilar, walang anino ni Rafael. Sa loob ng isang linggo, halos hindi nagsalita si Alessandra. Para siyang isang manika na ginagalaw lang ng reflex. Gigising siya sa umaga, aalagaan si Miguel. Papaliguan, papakainin, patutulugin. Gagawin niya ang lahat ng obligasyon ng isang ina. Ngunit ang kanyang mga mata ay blangko, nakatingin sa malayo. Pagkatapos niyang alagaan ang anak, uupo siya sa maliit na beranda ng kubo, sa isang upuang gawa sa yantok, at doon siya mananatili ng maraming oras. Nakatanaw lang sa dagat. Pinapanood ang pagbabago ng kulay nito mula sa asul sa umaga, pilak sa tanghali, at kahel sa dapit hapon. Ang mga alon ay paulit-ulit na humahampas sa dalampasigan, parang mga bumubulong na lihim na hindi niya maiintindihan. Si Sebastian ang gumawa ng lahat. Siya ang namalengke sa bayan, nagluto ng pagkain, at nag-igib ng tubig mula sa poso. Hindi niya kinakausap si Alessandra tungkol sa nangyari. Hindi niya ito tinatanong kung okay lang ba siya, dahil alam niyang hindi. Hinayaan niya lang ito. Binigyan niya ng espasyo at katahimikan. Inilalapag niya ang pagkain sa mesa. "Ale, kain na." Mahina niyang sasabihin. Tatango lang si Alessandra. Kakain siya, pero parang walang lasa ang lahat. Isang hapon, habang naglalaro si Miguel sa buhanginan, gumuhit ito ng isang larawan gamit ang isang pirasong kahoy, 3 figura,
Isang malaki, isang katamtaman, at isang maliit. Maligaya silang magkakahawak kamay. Lumapit ang bata kay Alessandra at inilagay ang kamay nito sa ibabaw ng kamay ng ina. "Mama," tawag ni Miguel, "si Papa Seb and me and you. Happy." Tinitigan ni Alessandra ang guhit sa buhangin. Isang pamilya, isang masayang pamilya. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihing, "Oo, anak, happy tayo." Pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Isang mainit na luha lang ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa buhangin. Binubura ang isang bahagi ng larawan. Gabi-gabi, binabangungot si Alessandra. Mga pira-pirasong alaala. Ang malamig na boses ni Doña Pilar. Ang matalim na ilaw sa operating room. Ang nakayukong ulo ni Rafael. Gigising siyang humihingal, basa ng pawis, at yakap-yakap si Miguel na tila may gustong kumuha rito. Alam ni Sebastian, naririnig niya ang mga impit na iyak mula sa kwarto, ngunit alam niyang walang salita ang makakapagpagaling sa ganitong klase ng sugat. Tanging panahon lang at pag-ibig. Isang gabi, mas malakas ang kanyang paghikbi. Nagising si Miguel at nagsimula na ring umiyak. Marahil ay nararamdaman ang sakit ng kanyang ina. Hindi na natiis ni Sebastian. Kumatok siya ng marahan sa pinto. "Ale, okay lang ba kayo?" Walang sumagot. Kumatok siya ulit. "Ale, papasok ako." Dahan-dahan niyang pinihit ang pinto. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya si Alessandra na nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang umiiyak na si Miguel. Ang buong katawan niya ay nanginginig. Hindi nagsalita si Sebastian. Lumuhod lang siya sa tabi nila at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Alessandra. Isang marahang haplos, isang presensya. Hindi ito mapilit, hindi mapanghusga. Isang simpleng paalala na hindi siya nag-iisa. Naramdaman ni Alessandra ang init mula sa kamay ni Sebastian. Sa loob ng maraming araw, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may tunay na tao sa tabi niya. Hindi lang isang anino na gumagalaw sa paligid. Ikiniling niya ang kanyang ulo sa balikat nito at doon umiyak ng umiyak hanggang sa maubos ang kanyang mga luha. Si Miguel, na nasa gitna nila, ay unti-unting tumahan, dinalaw ng antok sa pagitan ng dalawang taong sumasalo sa bigat ng mundo para sa kanya. Nang gabing iyon, walang salitang namagitan. Tanging ang tunog lang ng mga alon, ang mahinang pag-iyak na naging paghinga, at ang init ng isang kamay na nangangakong, "Nandito lang ako." Hindi pa ito ang simula ng paggaling, pero ito ang simula ng pagtanggap na mayroong lugar para sa paghilom. Isang gabi, bigla siyang nagising, hindi dahil sa masamang panaginip, kundi dahil sa isang malinaw na alaala. Ang mukha ni Rafael, ang kanyang duwag na asawa, ang lalaking sumira sa kanya. Sa dilim ng kwarto, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang salita ang kumawala sa kanyang mga labi. Malakas, malinaw, at puno ng sakit. "Bakit?" Narinig ni Sebastian ang sigaw na yon mula sa sala kung saan siya natutulog. Napabalikwas siya ng bangon. Tumakbo siya papunta sa kwarto. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang tanong na yon, isang simpleng salita, ang bumasag sa mahabang katahimikan, at alam niyang ito na ang simula. Ang simula ng mahabang paghahanap ng kasagutan. Ang sigaw na bakit ay nanatiling nakabitin sa hangin ng maliit na kwarto. Kahit pa matagal nang tumahimik si Alessandra. Dumating si Sebastian. Ang mukha ay bakas ang pag-aalala. Ngunit wala siyang sinabi. Kumuha lang siya ng isang basong tubig at iniabot ito kay Alessandra. Tinanggap niya ito. Ang mga daliri ay nanginginig pa rin. Nang gabing iyon, walang mga sagot na dumating. Ngunit may nabasag sa loob ni Alessandra. Ang pader ng yelo na bumalot sa kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat.
Kinabukasan, may nagbago. Nagluto si Sebastian ng almusal, sinangag at tuyo. Inilapag niya ito sa mesa gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, nang tumingin sa kanya si Alessandra, hindi na blanko ang kanyang mga mata. Mayroon ng liwanag, kahit paman gaano ito kaliit. Isang salita lang ang lumabas sa bibig niya, halos pabulong. Salamat. Napatigil si Sebastian. Ito ang unang salitang narinig niya mula rito na hindi puno ng sakit. Tumangulang siya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago niya ito itinago. Mula sa araw na yon, nagsimula ang maliliit na hakbang ni Alessandra pabalik sa buhay. Nagsimula siyang tumulong sa mga gawaing bahay. Siya na ang naghuhugas ng mga pinagkainan. Siya na ang nagwawalis sa sahig na kawayan. Mga simpleng bagay na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kontrol. Isang hapon, habang naglalaro si Miguel sa dalampasigan, nilapitan niya ito. Sa unang pagkakataon, hindi lang niya ito pinanood mula sa malayo. Umupo siya sa buhangin sa tabi nito. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at ibinaon ang kanyang mga paa sa maligamgam na buhangin. Naramdaman niya ang bawat butil nito. Naramdaman niya ang dampi ng hangin sa kanyang mukha. Hinayaan niyang abutin ng tubig mula sa alon ang kanyang mga paa. Ang lamig nito ay gumising sa kanyang natutulog na diwa. Dito, walang ospital, walang traidor na asawa. Tanging ang dagat, ang langit ang kanyang anak, at ang katahimikan. Isang katanghalian, isang matandang babae mula sa kalapit na kubo ang lumapit sa kanila. May dala itong isang plato ng mainit-init pang biko. Para sa inyo, mga iho, iha, sabi ng matanda. Si Aling Sabel. Nakikita ko kayo lagi. Mukhang mababait kayo. Automatikong tumayo si Alessandra. Kinuha niya ang kamay ni Aling Sabel at dinala ito sa kanyang noo. Pagmamano, isang kilos ng paggalang na nakasanayan niya mula pagkabata. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa harap ni Doña Pilar dahil hindi niya ito naramdaman. Nagulat si Aling Sabel, ngunit agad ding ngumiti ng malapad. Napakagalang mo namang bata. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Pinanood ni Sebastian ang lahat. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Alessandra. Ang Alessandra na una niyang nakilala. Ang mabait, magalang, at puno ng buhay na doktora ay naroon pa rin pala. Nagtatago lang. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila sa beranda at pinapanood ang mga bituin, si Sebastian naman ang nagsalita. Alam mo, Ale, matagal na akong hindi sang-ayon sa mga ginagawa ni Mama. Pag-amin niya, ang tingin niya sa lahat ng bagay ay negosyo, pati sa pamilya, pera, kapangyarihan, pangalan, iyon lang ang mahalaga sa kanya. Tumingin sa kanya si Alessandra, naghihintay. Si Kuya Rafael, mabait siya, pero mahina. Mula bata, sunod-sunuran siya kay Mama. Takot siyang suwayin ito. Takot siyang mawala ang lahat ng meron siya. Malungkot na sabi ni Sebastian. Pero hindi iyon sapat na dahilan para sa ginawa niya sa'yo. Iyon ang kailangan marinig ni Alessandra. Isang kumpirmasyon na hindi siya nababaliw. Na ang sakit na nararamdaman niya ay totoo. At may dahilan. Lumipas pa ang ilang linggo. Ang mga sugat ni Alessandra ay hindi pa rin magaling. Ngunit natututo na siyang mabuhay kasama ang mga peklat. Isang araw, habang nag-aayos sila ng mga gamit na dinala ni Sebastian mula sa Maynila, mga damit at ilang personal na bagay na nagawang isalba ni Nanay Cora, isang maliit at antigong kahon na gawa sa kahoy ang nakita ni Alessandra. Alam niyang sa kanya iyon, ang kahon ng mga ala-ala ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may ilang lumang litrato, isang tuyong bulaklak, at isang kwintas. Simple lang ang kwintas, pilak na may palawit na pabilog. At sa gitna nito, nakaukit ang isang kakaibang letrang R na may korona sa ibabaw. Hinawakan niya ito. Ang metal ay malamig sa kanyang palad. Pamilyar.
Ngunit kasabay nito, dayuhan. Sinubukan niyang alalahanin kung saan ito nanggaling, kung ano ang ibig sabihin nito. Pero wala. Wala siyang maalala. Ang kwintas ay naging isang palaisipan para kay Alessandra. Isinusuot niya ito araw-araw. Ang malamig na metal ay laging nakadikit sa kanyang balat. Umaasa siyang ang pagiging malapit nito ay magbabalik ng kahit anong alaala. Ngunit wala. Tanging ang pakiramdam lang na ito ay mahalaga. Isang bagay na hindi niya dapat bitawan. Ang kanyang mga gabi ay hindi na laging puno ng bangungot tungkol sa ospital. Ngayon, napapalitan ito ng mga panaginip na malabo at hindi niya maintindihan. Isang malaking bahay, isang hardin na puno ng mga rosas, ang tawa ng isang babae na hindi niya mamukhaan. Isang gabi, hindi makatulog si Miguel. Umiiyak ito at hinahanap ang lumang bahay nila. Para patahanin ito, kinarga siya ni Alessandra at dinala sa labas, sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin. Duyan-duyan niya ang anak sa kanyang mga bisig at isang himig ang kusang lumabas sa kanyang mga labi. Isang oyayi, isang kantang pampatulog na simple at malungkot. Hindi niya alam kung saan niya ito natutunan. Parang parte na lang ito ng kanyang paghinga. Isang awit na nakatago sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tuwag na. Tulog na. Mahal ko. Anghel sa lupa. May talang gagabay. Sa iyong pag-iisa. Narinig ni Sebastian ang pag-awit mula sa loob ng kubo. Lumabas siya at tahimik na nanood mula sa dilim. Pamilyar ang himig. Hindi niya ito madalas marinig. Ngunit natatandaan niya ito mula sa mga lumang plaka ng kanyang lolo. Isang kantang halos kasing tanda na ng kanilang pamilya. Isang awit ng mga rays. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Ang mga rays, ang mortal na kaaway ng mga Devilla sa mundo ng negosyo. Isang pamilyang nawalan ng nag-iisang anak na babae at apo sa isang malagim na aksidente sa bangka. 20 taon na ang nakalipas. Hindi na natagpuan ang mga katawan. Imposible, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Pero, paano kung hindi siya nagsalita? Ayaw niyang takutin si Alessandra. Ngunit kinabukasan, habang namamalengke si Sebastian sa bayan, dumaan siya sa isang internet cafe. Gamit ang perang unti-unti nang nauubos, nagsimula siyang magsaliksik. Sinimulan niya sa simbolo sa kwintas, ang letrang R na may korona. Ilang oras ng paghahanap ang lumipas hanggang sa nakita niya ito. Ang lumang sagisag ng Reyes Shipping Lines, ang pundasyon ng imperyo ng mga Reyes. Sunod niyang hinanap ang tungkol sa nawawalang tagapagmana. Ang pangalan nito ay Alejandra Reyes. At ang kanyang ina, si Beatriz, ay kilala sa kanyang pagkahilig sa musika. Sinasabing siya mismo ang lumikha ng isang oyayi para sa kanyang anak. Nagsimulang magdugtong-dugtong ang lahat sa isip ni Sebastian. Ang kwintas, ang oyayi, ang pangalang Alessandra na halos kapareho ng Alejandra. Ang katotohanang si Alessandra ay lumaki sa isang ampunan at walang alam sa kanyang tunay na mga magulang. Napatingin siya sa kanyang telepono. Kailangan niyang makausap si Nanay Cora. Samantala, sa dalampasigan, isang bata ang biglang sinumpong ng mataas na lagnat at kumbulsyon. Nagkagulo ang mga mangingisda. Walang doktor sa kanilang maliit na barangay. Dalhin niyo sa bayan, sigaw ng isa. Wala na tayong oras, sagot ng ina ng bata, umiiyak sa takot. Narinig ni Alessandra ang kaguluhan. Lumapit siya at sa isang iglap, bumalik ang pagiging doktor niya. Ang pagkakalma sa gitna ng krisis. Ako na, sabi niya sa nanay. Ang boses ay may awtoridad. Doktora ako. Hayaan ninyo akong tumulong. Kinuha niya ang basang tuwalya, ipinunas sa bata para mapababa ang temperatura. Tiningnan niya ang mga mata, ang paghinga. Gamit ang kaalaman sa first aid,
Nagawa niyang pakalmahin ang sitwasyon hanggang sa dumating ang sasakyan na magdadala sa bata sa ospital. Nang makaalis ang bata, lahat ng tao ay nakatingin sa kanya, puno ng paghanga at pasasalamat. Sa unang pagkakataon, mula nang tumakas sila, naramdaman ni Alessandra na may silbi siya, na hindi lang siya isang biktima, isa siyang manggaggamot. Ito ang kanyang pagkatao. Ngunit ang panandaliang tagumpay ay naputol nang dumating si Sebastian, ang mukha ay balisa. Ale, kailangan nating mag-usap. Bago pa man siya makasagot, tumunog ang telepono ni Sebastian. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at nagmamadali. Si Nanay Cora. Sebastian. Bulong nito. Puno ng takot. Sebastian, hinahanap na nila kayo. Nalaman ni Doña Pilar na may tumulong sa inyo. Nanigas si Sebastian. Ang mundo niya ay biglang sumikip. Tapos na ang kanilang payapang pagtatago. Nahanap na sila ng halimaw. Ang balita mula kay Nanay Cora ay parang isang bombang sumabog sa tahimik nilang mundo. Paano? Paano niya nalaman? Tanong ni Sebastian. Ang boses ay mababa at puno ng tensyon. Hindi ko alam. Sagot ni Nanay Cora sa kabilang linya. Ang paghinga ay mabigat. May mga nagtatanong na rito sa ospital. Ipinakita ang picture ko. Sebastian, mag-iingat kayo. Alam mong walang imposible sa pera ni Doña Pilar. Kaya niyang paikutin ang impyerno kung gugustuhin niya. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Sebastian sa isang upuang kawayan. Ang bigat ng mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Hinanap nila ang kapayapaan dito. Ngunit ngayon, pati ang paraisong ito ay nanganganib na. Lumapit si Alessandra. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Sebastian. Ang dating kalmado nitong anyo ay napalitan ng matinding pag-aalala. Anong nangyari? Si Nanay Cora ba yon? Tumango si Sebastian. Nalaman na ni Mama na may tumulong sa atin. Pinapahanap na niya tayo. Isang pamilyar na kilabot ang gumapang sa likod ni Alessandra. Ang pakiramdam na tinutugis, ang pakiramdam na walang ligtas na lugar. Agad niyang niyakap si Miguel na naglalaro sa malapit, na para bang may aninong bigla na lang susulpot para kunin ito. Aalis na ba tayo ulit? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Tinitigan siya ni Sebastian. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang babaeng basag na unang dumating dito. May lakas na sa kanyang mga mata. May determinasyon. Alam niyang kaya na nitong harapin ang katotohanan, gaano man ito kabigat. Bago yan. May kailangan kang malaman, Ale. Sabi niya. Isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Dinala niya si Alessandra sa loob ng kubo, malayo sa pandinig ng mga kapitbahay. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang mga larawang nahanap niya online. Ang sagisag ng mga Reyes, ang mga lumang litrato ni Don Alejandro Reyes, ang patriarka ng pamilya, at ang mag-ina nitong sina Beatriz at Alejandra. Tingnan mo, Ale, sabi ni Sebastian. Ang boses ay seryoso. Ang kwintas mo. Ito ang simbolo ng pamilya Reyes. Ang oyayi na kinakanta mo kay Miguel. Iyon ang oyayi na nilikha ni Beatriz Reyes para sa anak niyang si Alejandra. Ang anak na nawala sa dagat, 20 taon na ang nakalipas. Tinitigan ni Alessandra ang mga itim at puting larawan. Ang mukha ng babaeng nagngangalang Beatriz. May kung anong pamilyar dito. Ang ngiti nito, ang hugis ng mga mata. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ale, sabi ni Sebastian, hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ko pa sigurado, pero lahat ng pahiwatig, lahat ng senyales, tumuturo sa isang bagay. Huminga siya ng malalim. Naniniwala akong ikaw si Alejandra Reyes, ang nawawalang tagapagmana ng Reyes Group. Ang mga salitang iyon ng Kiyong ay tila nanggaling sa ibang mundo. Reyes Group, ang pangalang iyon ay pamilyar. Ang pinakamalaking karibal ng kumpanya ng mga Divilla, isang alamat sa mundo ng negosyo.
At siya, isang ampon na lumaking walang kinagisnan. Ang tagapagmana? Umiling si Alessandra. Hindi. Imposible. Namatay na sila. Yun ang sabi sa balita. Ang sabi, pinaniniwalaang namatay. Pagtatama ni Sebastian. Pero hindi natagpuan ang mga katawan nila, Al. Paano kung nakaligtas ka at dinala ka ng mga alon sa pampang kung saan ka natagpuan? Napaupo si Alessandra sa sahig na kawayan. Masyadong malaki, masyadong mabigat. Ang isip niya ay hindi kayang iproseso ang lahat. Ang pagtakas, ang paninirahan dito, at ngayon ito. Tumingin siya kay Sebastian. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Hindi ito nagbibiro. Pinanood ni Sebastian ang bawat emosyon na dumaan sa mukha ni Alessandra. Pagkalito, pagtanggi, at isang maliit na kislap ng pag-asa. Nakita niya ang babaeng ito na dahan-dahang binubuo muli ang kanyang sarili sa isang simpleng buhay dito sa dalampasigan. Nasisiyahan siyang makita itong ngumingiti habang naglalaro kasama si Miguel, payapa. At ngayon, siya ang magdadala ng isang katotohanan na sisira sa kapayapaang iyon. Ang pagiging isang Reyes ay hindi lang tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, sa responsibilidad, at sa panganib. Magiging target na naman siya. Isang bahagi niya ang gustong bawiin ang lahat ng sinabi niya. Isang bahagi niya ang gustong sabihin na, kalimutan mo na yon. Manatili na lang tayo rito, magtago. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. At si Alessandra, karapatan niyang malaman kung sino siya. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan. Sa wakas, tumayo si Alessandra. Hinarap niya si Sebastian. Ang mga luha ay nasa gilid ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tingin ay matatag. May tinatago ka pa sa akin, Sebastian, sabi niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. Ramdam ko. Hindi lang yan ang inaalala mo. Sabihin mo na ang totoo. Huminga ng malalim si Sebastian. Tila kinukuha ang lahat ng lakas ng loob na natitira sa kanya. Tinitigan niya si Alessandra sa mata. Alam na ang susunod niyang sasabihin ang babago sa takbo ng kanilang mga buhay magpakailanman. Oo, Ale. Mayroon pa. Pag-amin niya. Hindi lang basta karibal ng pamilya ko ang mga Reyes. May matinding galit si Mama sa kanila. Lalo na sa lolo mong si Don Alejandro. Sinasabi niya na dinaya daw siya nito sa isang malaking kasunduan noon bago pa man ako ipanganak. Iyon daw ang dahilan kung bakit hindi naging kasing unlad ng Reyes Group ang kumpanya namin. Nakinig lang si Alessandra. Hinahayaang lumubog ang bawat salita. Kung ikaw nga si Alejandra Reyes, nag-aalangang dugtong ni Sebastian, hindi ka lang basta target ni Mama dahil sa nangyari sa ospital. Magiging target ka niya dahil sa kung sino ka, dahil sa dugo mo, dahil sa pangalan mo. Para sa kanya, isa kang multo ng nakaraan na bumalik para sirain siya at gagawin niya ang lahat, para siguraduhing hindi ka magtatagumpay. Katahimikan. Ang hangin sa loob ng kubo ay tila mas bumigat. Ngayon, naiintindihan na ni Alessandra ang lahat. Ang puot ni Doña Pilar sa kanya ay hindi lang dahil isa siyang ampon. Mas malalim pa pala ang ugat nito. Isa siyang Reyes na walang kamalay-malay na pumasok sa lungga ng kanyang mga kaaway. Sa isang iglap, lahat ng malabong panaginip at pira-pirasong alaala ay nagkaroon ng kahulugan. Ang hardin ng rosas, ang malaking bahay, ang tawa ng isang ina. Hindi yun mga imahinasyon lang. Iyon ay mga anino ng kanyang nakaraan. Isang buhay na ninakaw sa kanya. Napahawak siya sa kwintas sa kanyang leeg, ang simbolo ng kanyang pagkatao. Ilang minuto siyang hindi kumibo, nakatingin lang sa sahig na kawayan. Ang isip niya ay naglalakbay sa 20 taon ng kanyang buhay na puno ng mga tanong. Sino ako? Saan ako nanggaling? Ngayon, narito na ang sagot. At ang sagot na yon ay mas nakakatakot pa kaysa sa kawalan ng kasagutan. Dahan-dahan, tumayo si Alessandra.
Naglakad siya palabas ng kubo, patungo sa dalampasigan. Sumunod si Sebastian, nagbibigay ng distansya. Humarap si Alessandra sa dagat. Ang parehong dagat na minsang kumuha sa kanyang pamilya at sa kanyang mga alaala. Ang parehong dagat na nagbigay sa kanya ng kanlungan sa mga nakaraang buwan. Naramdaman niya ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Galit para kay Doña Pilar. Galit para kay Rafael. Galit para sa isang tadhana na naging napakalupit sa kanya. Pero sa ilalim ng galit na yon, mayroong ibang bagay na tumutubo. Isang bagay na mas matibay. Determinasyon. Hindi na siya ang Alessandra na nagtatago sa takot. Hindi na siya ang biktimang umiiyak sa isang sulok. Ang pagkatuklas sa kanyang pangalan ay hindi lang nagbigay sa kanya ng isang nakaraan. Nagbigay ito sa kanya ng isang hinaharap, isang layunin. Lumingon siya at hinarap si Sebastian. Ang mga mata niya ay nag-aalab. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi na ako tatakbo, Sebastian, deklara niya. Ang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan na kahit siya ay nagulat na taglay niya pala. Tapos na ang pagtatago. Naglakad siya palapit dito. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang desisyon na hindi na mababago. Hindi na ako ang Alessandra na kilala nila. Ang babalik sa Maynila ay si Alessandra Reyes at babawiin ko ang lahat. Napatulala si Sebastian. Ang babaeng nasa harap niya ay tila nag-iba ng anyo. Ang dating lambot ay napalitan ng bakal. Ang dating lungkot ay napalitan ng apoy. Ito ang reyna na matagal nang natutulog. At ngayon, gising na siya. Kinuha ni Alessandra ang kanyang telepono. May isang numero doon na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero na konektado sa pamilyang umampon sa kanya bago sila pumanaw. Ang numero ng kanilang family lawyer. Hinanap niya ang pangalan, Attorney Ramon Cruz. Nagdial siya. Sa bawat ring ng telepono, mas tumitibay ang kanyang loob. Sinagot ito sa ikatlong ring. Hello? Attorney Cruz speaking. Huminga ng malalim si Alessandra. Attorney Cruz, si Alessandra po ito. Anak ni Ricardo at Elena. Alessandra! Hiha, kamusta ka na? Matagal na tayong hindi nag-uusap. Okay lang po ako, attorney. Putol ni Alessandra sa pagbati. Wala nang oras para doon. Tumatawag po ako dahil kailangan ko ng tulong ninyo. Nagbago ang tono ng abogado. Ano ngayon, Hija? May problema ba? Tumingin si Alessandra sa dagat, sa papalayong mga alon. Oras na po para singilin ang mga may utang. Ang pagbabalik sa Maynila ay hindi katulad ng kanilang pag-alis. Wala nang pagmamadali, wala nang takot. Sa pagkakataong ito, mayroon silang plano. Nakipagkita sila kay Attorney Cruz sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa labas ng sentro ng lungsod. Si Attorney Cruz ay isang matandang lalaki na may matalas na isip at mga matang nakakita na ng maraming laban sa korte. Noong una, hindi siya makapaniwala sa kwento ni Alessandra. Ngunit nang ipakita nito ang kwintas at nang ikwento ni Sebastian ang lahat ng detalye, unti-unting napalitan ng pagkabigla ang pag-aalinlangan sa mukha ng abogado. Ito ay mas malaki pa sa inaakala ko, sabi ni Attorney Cruz, hinihimas ang kanyang baba. Kung mapapatunayan natin ito, Alessandra, hindi lang hustisya ang makukuha mo, mababawi mo ang isang imperyo. Sa tulong ng abogado, nagsimula ang kanilang maingat na operasyon. Unang hakbang, ang kaligtasan. Inilipat sila sa isang high-rise condominium unit sa ilalim ng ibang pangalan. Isang lugar na may mahigpit na seguridad kung saan hindi sila madaling matutunton. Ang unit ay pagmamay-ari ng isang lumang kliyente ni Attorney Cruz na nasa ibang bansa. Ito ang kanilang magiging bagong kuta. Mula sa bintana ng kondo, kitang-kita ni Alessandra ang skyline ng Maynila. Sa isa sa mga nagtataasang gusali na yon ay ang opisina ng De Villa Corporation, ang pugad ng mga taong sumira sa kanya. Ngayon,
Sa tuwing titingnan niya ito, hindi na pait ang nararamdaman niya, kundi isang malamig na determinasyon. Ang ikalawang hakbang ay ang pagpapatunay ng kanyang pagkatao. Nag-file si Atty. Cruz ng isang confidential petition sa korte, kasama ang DNA sample ni Alessandra na ikukumpara sa mga naiwang gamit ng kanyang mga magulang na nasa pangangalaga ng Estado. Ito ay isang mahabang proseso, ngunit ito ang legal na pundasyon ng kanilang laban. Habang hinihintay ang resulta, sinimulan na nila ang ikatlong hakbang, ang pagpapahina sa kaaway. Hindi natin sila pwedeng atakihin ng harapan, paliwanag ni Atty. Cruz sa isang gabi habang pinag-aaralan nila ang mga dokumento. Masyadong makapangyarihan si Doña Pilar. Ang kailangan nating gawin ay atakihin ang mga bitak sa kanyang pader. Sa pamamagitan ng lumang trust fund na iniwan ng mga umampon kay Alessandra, mayroon siyang sapat na pondo para magsimula. Hindi ito kalakihan kumpara sa yaman ng mga De Villa, ngunit sapat na para makagawa ng pinsala kung gagamitin ng tama. Sa tulong ng mga koneksyon ni Atty. Cruz, natukoy nila ang isang Achilles' heel, ang Velez Logistics, isa sa mga pangunahing supplier at shipping partner ng De Villa Corporation. Ang Velez Logistics ay may malaking pagkakautang sa bangko at kasalukuyan itong nahihirapang magbayad. Ito ang kanilang unang target. Sa loob ng isang linggo, sa pamamagitan ng isang third-party company na itinayo ni Atty. Cruz, palihim na binili ni Alessandra ang mga utang ng Velez Logistics mula sa bangko. Sa isang iglap, siya na ang nagmamay-ari ng kanilang pagkakautang. Siya na ang kanilang pinakamalaking akreedor. Pagkatapos, gumawa siya ng isang simpleng tawag. Mr. Velez, sabi ng kinatawan ni Alessandra sa telepono, ang kliyente ko po, ang bagong may-ari ng inyong utang ay may isang simpleng alok. Puputulin namin ang interes ng inyong utang ng 50%. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-delay ang lahat ng deliveries para sa De Villa Corporation ng 1 buwan. Sabihin ninyong may problema sa mga barko ninyo. 1 buwan lang. Natahimik si Mr. Velez sa kabilang linya. Alam niya ang panganib. Ngunit ang alok ay napakaganda para tanggihan. At ganoon nagsimula ang laro. Isang maliit na bato na ibinato sa isang malaking lawa. Nalilikha ng mga alon na hindi pa nila nakikita. Isang gabi, habang abala si Alessandra sa pagbabasa ng mga financial reports, lumapit si Miguel sa kanya. Mama, when are we going home? Tanong ng bata. Ang mga mata ay pununo ng inosenteng pag-aasam. Sa big house po with the big garden? Napahinto si Alessandra. Lumuhod siya para maging kapantay ng anak. Hinaplos niya ang pisngi nito. Ang sakit ng katotohanan ay tila isang tinik sa kanyang dibdib. Gagawa tayo ng bago at mas masayang bahay, anak. Sabi niya, ang boses ay malambing ngunit matatag. Promise yan ni Mama. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa isang marangyang opisina, ibinagsak ni Doña Pilar ang telepono. Ang kanyang mukha, na laging kalmado at kontrolado, ay nagpapakita na ngayon ng bahid ng inis. Anong ibig sabihin ng Velez na delayed ang lahat ng shipment natin ng 1 buwan? May kontrata tayo sa kanila. Sigaw niya sa kanyang personal assistant. May problema daw po sa mga barko nila, ma'am. Problema? O may gumagawa ng problema? Sabi ni Doña Pilar, ang kanyang mga mata ay kumikitid na parang sa isang ahas. Alamin mo kung sino ang nasa likod nito. Find out. Who dares to challenge me? Ang 1 buwang delay mula sa Velez Logistics ay nagdulot ng sunod-sunod na problema para sa De Villa Corporation. Ang kanilang production line ay bumagal. Ang mga kliyente ay nagsimulang magreklamo. Ang kanilang reputasyon bilang isang kumpanyang laging nakakapag-deliver sa tamang oras ay nagsimulang mabahiran ng duda. Para kay Doña Pilar, ang bawat problema ay isang personal na atake. Ang kanyang opisina ay naging isang pugon ng galit.
araw-araw, mayroon siyang sinisigawan. Araw-araw, mayroon siyang pinagdidiskitahan. Ngunit gaano man kalalim ang kanyang imbestigasyon, hindi niya matukoy kung sino ang nasa likod ng biglaang kamalasan ng Beles. Ang tensyon sa opisina ay nadadala hanggang sa kanilang mansyon. Ang mga hapunan na dati ay formal at tahimik ay naging isang larangan ng digmaan. Ano na ang nangyayari sa kumpanya, Rafael? Wala kang ginagawa. Bulyaw ni Doña Pilar isang gabi habang kumakain sila. Kung nandito lang sana ang lolo mo, hindi niya hahayaang mangyari ito. Si Rafael, na ilang buwan nang ginugulo ng kanyang konsensya, ay hindi na ang dating tahimik na anino. Ang pagkawala ni Alessandra at Miguel ay nag-iwan ng isang malaking butas sa kanyang buhay, isang butas na hindi kayang punan ng pera o ng pagsunod sa kanyang ina. Ano ang gusto mong gawin ko, ma? Sagot ni Rafael. Ang boses ay may bahid ng pagkasawa. Baka naman totoo ngang may problema ang Velez. Hindi lahat ng bagay ay konspirasyon. Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Tumaas ang boses ni Doña Pilar. Ibinagsak ang kubyerto sa plato. Nawawala na ang respeto mo. Simula nang mawala ang babaeng yon, nagkaganyan ka na. Sa pagbanggit kay Alessandra, isang ugat ang pumitik sa leeg ni Rafael. Bigla siyang tumayo. Huwag mong isasali si Alessandra dito, ma. Sigaw niya pabalik sa unang pagkakataon sa buong buhay niya. Kung mayroon mang sumira sa pamilyang ito, hindi siya yon. Tayo. Ikaw. Tinitigan niya ang kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Masaya ka na ba, ma? Nawala ang asawa ko. Nawala ang anak ko. Ito ba ang tagumpay na gusto mo? Hindi na niya hinintay ang sagot. Tinalikuran niya ang hapagkainan at mabilis na umakyat sa kanyang kwarto. Iniiwan si Doña Pilar na natigilan at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pumasok si Rafael sa dating kwarto ni Miguel. Ang lahat ay naroon pa rin. Ang mga laruan sa sahig, ang mga guhit na idinikit sa pader, ang maliit na kama. Umupo siya sa gilid nito at kinuha ang isang laruang kotse na paborito ng kanyang anak. Doon, sa katahimikan ng kwarto, niyakap niya ang laruan at umiyak ng walang tunog. Isang iyak ng isang lalaking huli na ang lahat para sa pagsisisi. Samantala, kailangan ni Sebastian na personal na magmanman. May mga dokumento silang kailangan mula sa isang lumang opisina na malapit sa De Villa Corp para sa susunod na hakbang ng kanilang plano. Suot ang isang baseball cap at salamin para hindi makilala. Nagpunta siya roon isang gabi. Habang papalabas siya ng gusali at papunta sa parking lot, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Sebastian? Napahinto siya. Ang puso ay biglang kumabog. Dahan-ahan siyang lumingon. Si Rafael, mukha itong mas matanda ng 10 taon. Magulo ang buhok, lukot ang damit, at may bakas ng alak sa kanyang hininga. Kuya! Ang mukha ni Rafael ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa galit. Sa isang iglap, sinugod niya si Sebastian at kinwelyuhan ito. Ikaw! Sigaw ni Rafael, ang mga mata ay nanlilisik. Kasama mo sila, di ba? Alam ko, nakita ko sa CCTV ng ospital, kasama mo silang umalis. Hindi lumaban si Sebastian, hinayaan niya lang ang kanyang kapatid. Nasaan sila? Tanong ni Rafael. Ang boses ay basag na, nanginginig sa pagitan ng galit at pagmamakaawa. Sabihin mo sa akin, nasaan ang mag-ina ko? Hindi sinagot ni Sebastian ang tanong ni Rafael. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ng kapatid sa kanyang kwelyo. Umuwi ka na, kuya. Sabi lang niya. Ang boses ay kalmado ngunit malamig. Lasing ka. Tinalikuran niya ito at naglakad paalis. Iniiwan si Rafael na nakatayo roon, na puno ng desperasyon at kawalan ng pag-asa. Alam ni Sebastian na ang pagkikita nilang iyon ay magpapabilis sa paghahanap sa kanila. Kailangan na nilang kumilos. Ang pagkakataon
ay dumating makalipas ang 2 linggo. Upang maibalik ang nasisirang reputasyon ng kanilang kumpanya, nag-organisa si Doña Pilar ng isang malaki at marangyang charity ball. Ang Gabi ng Pag-asa, iyon ang pangalan ng event. Ang lahat ng proceeds ay mapupunta sa isang pundasyon para sa mga batang may sakit sa bato. Isang perpektong pagkukunwari. Isang paraan para ipakita sa buong alta sosyedad ng Maynila na ang mga De Villa ay mapagbigay at may ginintuang puso. Ang buong Maynila ay pinag-usapan ng event. Mga politiko, mga business tycoon, mga artista, lahat ay darating. Ito ang magiging entablado ni Doña Pilar at ito rin ang magiging entablado ni Alessandra. Handa ka na ba? Tanong ni Atty. Cruz kay Alessandra sa kanilang condo unit. Nakatayo sa tabi niya si Nanay Cora na pansamantalang umalis sa ospital para maging pangunahing testigo. Tumango si Alessandra. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, hindi marangya, ngunit elegante. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos. Ang tanging alahas niya ay ang kwintas ng mga rays na nakasabit sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Paano kung hindi tayo papasukin? Tanong ni Sebastian, hindi maitago ang kaba. Ngumiti si Atty. Cruz. May mga imbitasyon tayo. Huwag kayong mag-alala. Lahat ay nakaplano. Dumating sila sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel. Gaya ng inaasahan, ang lugar ay puno ng mga nagkikislapang ilaw, mga bulaklak, at mga taong nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit. Sa gitna ng lahat, si Doña Pilar, parang isang reyna sa kanyang trono, nakikipagnitian at nakikipagkamay sa mga bisita. Naghintay sila ng tamang tiyempo nang umakyat na si Doña Pilar sa entablado para sa kanyang talumpati. Iyon na ang hudyat. Dahil sa De Villa Corporation, kami ay naniniwala na ang pinakamahalagang yaman ay ang ating pamilya. Sabi ni Doña Pilar sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng sinseridad. Ang pag-aaruga sa ating mga anak, ang paggabay sa kanila, iyan ang tunay na gabi ng pag-asa. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa puntong yun, tumayo si Alessandra mula sa isang madilim na sulok sa likuran ng ballroom. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gitna, patungo sa entablado. Kasunod niya si Atty. Cruz, si Sebastian, at si Nanay Cora. Natigil ang palakpakan. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimula. Sino siya? Nakita siya ni Doña Pilar mula sa entablado. Sa isang iglap, nawala ang kulay sa mukha nito. Ang ngiti ay naglaho, para siyang nakakita ng multo. Isang napakagandang talumpati, Doña Pilar. Sabi ni Alessandra, ang kanyang boses, sa tulong ng isang maliit na mikropono na inihanda ni Atty. Cruz, ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Napaka-inspiring, lalo na ang bahagi tungkol sa pag-aaruga sa pamilya. Nagpanik si Doña Pilar. Mga gwardya, paalisin ang babaeng yan dito. Ngunit huli na ang lahat. Isang malaking screen sa likod ng entablado na kanina lang ay nagpapakita ng logo ng De Villa ay biglang nagbago. Ipinakita nito ang isang kopya ng medical records, isang plano para sa isang kidney transplant. Ang pangalan ng donor, Alessandra De Villa. Ang pangalan ng recipient, Miguel De Villa. At isang hiwalay na dokumento, isang admission request para kay Alessandra sa isang mental health facility. Nanlaki ang mga mata ng mga bisita. Ang bulungan ay naging ugong. Ang babaeng ito, patuloy ni Alessandra, itinuturo si Nanay Cora, ay si Nurse Corazon Reyes. Nagtrabaho siya sa St. Luke's Hospital sa loob ng 30 taon. Siya ang saksi sa tangkang pagkuha ninyo sa aking bato at sa planong pagkulong sa akin habang buhay. Umakyat si Nanay Cora sa entablado, nanginginig ngunit determinado. Totoo po ang lahat ng sinabi niya. Nakita ko po. Narinig ko po.
Ang gabi ni Doña Pilar ay naging isang bangungot. Ang mga kamera ng media na naroon para i-cover ang kanyang charity event ay nakatutok na ngayon lahat sa kanya. Kumukuha ng bawat anggulo ng kanyang pagkabigla at pagkataranta. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap ng daan-daang tao. Si Rafael, na nasa isang table sa harap, ay napayuko na lang sa kahihiyan. Tumingin si Alessandra ng diretso sa mga mata ni Doña Pilar. Ang kanyang sandata ay hindi galit, hindi sigaw, kundi ang katotohanan, ang kahihiyan, ang hiya. Ito ang parusang hindi mabibili ng pera. Sa gitna ng entablado, sa harap ng lahat ng mga taong gusto niyang pahangain, si Doña Pilar ay natigilan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Humarap si Alessandra sa mga kamera sa buong mundo. Itinaas niya ang kanyang kwintas. Ako si Alessandra at hindi ako biktima. Pagkatapos, tiningnan niya si Doña Pilar sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Sapat lang para marinig nilang dalawa sa gitna ng kaguluhan. This is for my son. Ang mga sumunod na araw ay parang isang bagyo. Ang iskandalo sa gabi ng Pag-asa ay naging headline sa lahat ng pahayagan at news program. Ang video ng pagharap ni Alessandra kay Doña Pilar ay naging viral. Ang pangalang De Villa, na dati ay simbolo ng kapangyarihan at respeto, ay naging simbolo ng kasinungalingan at krimen. Ang imperyong binuo ni Doña Pilar sa loob ng maraming dekada ay gumuho sa loob lamang ng ilang araw. Ang mga business partners ay isa-isang tumalikod. Ang mga board members ay nagdemand ng isang emergency meeting. Ang stock market, na walang awa, ay pinarusahan sila. Ang presyo ng shares ng De Villa Corporation ay bumagsak ng husto. Ang alta sosyedad, na dati ay humahalik sa kamay ni Doña Pilar, ay siya na ngayong iniiwasan at pinagtsitsismisan sa likuran. Ang kanyang telepono, na dati ay walang tigil sa pagtunog, ay biglang natahimik. Pero ang pinakamatinding dagok ay ang pagdating ng mga investigador. Dahil sa testimonya ni Nanay Cora at sa mga ebidensyang inilatag ni Attorney Cruz, nagsampa ng kaso si Alessandra. Attempted physical injury at illegal detention. Opisyal nang sinimulan ng pulisya ang kanilang investigasyon. Sa mansyon ng mga De Villa, ang katahimikan ay nakakabingi. Walang nang sigawan, tanging ang mabigat na hangin ng pagkatalo. Isang gabi, pinuntahan ni Doña Pilar si Rafael sa kanyang silid-aklatan. Ang dating postura ng isang reyna ay wala na. Napalitan ito ng anyo ng isang desperadong babae. Rafael, anak, sabi niya, ang boses ay malumanay sa isang paraan na hindi pa naririnig ni Rafael noon. Kailangan mong tumestigo. Sabihin mo sa pulis na hindi totoo ang lahat. Sabihin mong may sakit talaga sa pag-isip si Alessandra, na ginawa natin ang lahat para tulungan siya. Tumingin si Rafael sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita niya sa mga mata nito, kundi awa. Awa para sa isang babaeng masyadong nabulag sa kapangyarihan at pagmamataas, kaya't handang sirain ang lahat, pati na ang sarili niyang pamilya. Inaayos mo na ang mga papeles, di ba? Patuloy ni Doña Pilar, ang boses ay nanginginig na. Para ma-take over ang kumpanya, ikaw ang CEO. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Iligtas mo lang ako dito. Ito na ang pagpili. Ang huling pagsubok sa kanyang pagkatao. Sa isang panig, ang kanyang ina, ang utang na loob, ang pangako ng kapangyarihan at kayamanan. Sa kabilang panig, ang katotohanan, ang katarungan para sa babaeng minsan niyang minahal at sa anak na kanyang pinabayaan. Umiling si Rafael, dahan-dahan, ngunit may katiyakan. Hindi ko na kayang magsinungaling, ma. Sabi niya, ang boses ay puno ng isang mapait na kalmaduhan. Tapos na. Ang pag-asa sa mga mata ni Doña Pilar ay namatay. Napalitan ito ng galit. Traidor! Katulad ka rin ng ama mo. Mahina! Hindi na sumagot si Rafael. Sa kanyang condo unit, pinapanood ni Alessandra ang balita sa telebisyon.
ang pagbagsak ng De Villa Corporation. Ang mga larawan ni Doña Pilar na iniiwasan ng mga kamera, ang mga analyst na nag-uusap tungkol sa hinaharap ng kanilang kumpanya. Hindi siya nakaramdam ng saya o paghihiganti. Ang nararamdaman niya ay isang malungkot na kapayapaan, isang pagtatapos. Lumapit si Sebastian at umupo sa tabi niya. Inirelease na ng korte ang resulta ng DNA test. Positive. Opisyal ka nang kinikilala bilang si Alejandra Reyes. Tumingin si Alessandra sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang sa dilim. Pagkatapos ng lahat ng ito, sino na nga ba siya? Si Alessandra, ang doktora? O si Alejandra, ang tagapagmana? Kinabukasan, isang balita ang gumulat sa lahat. Nagpunta si Rafael de Villa sa headquarters ng pulisya. Hinarap niya ang mga kamera at ang mga reporter na nag-aabang sa labas. Ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Pumasok siya sa loob ng presinto. Nilapitan niya ang desk sergeant. Tumingin siya sa direksyon ng interrogation room kung saan, alam niya, ay kasalukuyang kinukunan ng pahayag ang kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Tila inihahanda ang sarili para sa bigat ng kanyang gagawin. Handa na po akong magbigay ng salaysay. Ang testimonya ni Rafael ang naging huling pako sa kabaong ng kaso ni Doña Pilar. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagmamanipula ng kanyang ina, ang pagpaplano sa ospital, ang sarili niyang kaduwagan, ang kanyang salaysay na tumugma sa testimonya ni Nanay Cora at sa mga ebidensya ay hindi na nag-iwan ng anumang duda sa isipan ng mga piskal. Ang hatol ay mabilis na ibinaba. Guilty. Nahatulan si Doña Pilar ng mahabang taon ng pagkakakulong. Ang balita ay muling naging headline, ngunit sa pagkakataong ito na ang huling kabanata ng isang madilim na kasaysayan. Ilang linggo matapos ang hatol, naglakas loob si Rafael na hanapin si Alessandra. Hindi ito naging madali. Kinailangan niyang kausapin si Attorney Cruz, magmakaawa, para lang malaman kung saan siya matatatagpuan. Pumayag ang abogado sa isang kondisyon. Ito na ang una at huling pagkakataon. Nagkita sila sa isang parke, isang neutral na lugar. Maaliwalas ang hapon, maraming pamilya ang naglalaro. Isang tanawin na minsan ay pinangarap nila para sa kanilang sarili. Nakatayo si Alessandra sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, nakatanaw sa mga batang naghahabulan. Ang dating tensyon sa kanyang mukha ay napalitan na ng isang tahimik na kapayapaan. Tawag ni Rafael. Ang boses ay halos hindi marinig. Lumingon si Alessandra. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang lalaking sumira sa kanya. Ngayon, ang nakikita niya na lang ay isang taong pagod at naliligaw. Ginawa ko ang dapat gawin, sabi agad ni Rafael, na para bang kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Alam ko, sagot ni Alessandra. Ang boses ay kalmado. Hindi ako humihingi ng tawad para bumalik ka sa akin, Ale. Sabi ni Rafael, ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Alam kong imposible na yon. Alam kong sinira ko ang lahat. Nandito ako para humingi ng tawad. Para sa sarili ko. Para masabi kong sa huli, pinili ko ang tama. Hindi nagsalita si Alessandra. Ano pa nga ba ang sasabihin? May inabot si Rafael na isang puting sobre. Isinulat ko ang lahat ng gusto kong sabihin pero hindi ko masabi noon. Basahin mo sana, kung handa ka na. Tumango si Alessandra at kinuha ang sulat. Isa na lang, nag-aalangang sabi ni Rafael. Si Miguel, okay lang ba siya? Okay siya, sagot ni Alessandra. Masaya siya. Pwede ko ba siyang makita? Pagmamakaawa ni Rafael. Kahit sa malayo lang, gusto ko lang masigurong totoo, naligtas siya. Nag-isip si Alessandra sandali. Tumingin siya sa kanyang nakaraan na nakatayo sa kanyang harapan. Ang pagpapatawad ay hindi isang simpleng desisyon. Ito ay isang proseso. At marahil,
Ang unang hakbang ay ang pagbibigay ng kapayapaan, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa sarili. Sa linggo, dito rin sa parke, 3:00 ng hapon, sabi niya. Makikita mo siya. Ang nangiti ng pasasalamat sa mukha ni Rafael ay masakit tingnan, isang ngiti na puno ng pagsisisi. Salamat, Ale. Salamat. Tumalikod na ito at naglakad paalis, isang anino na lulunukin ng papalubog na araw. Naiwan si Alessandra na hawak ang sulat. Hindi niya ito binuksan. Itinago niya ito sa kanyang bag. Nang gabing iyon, sa kondo, habang mahimbing na natutulog si Miguel, lumabas si Alessandra sa balkonahe. Ang malamig na hangin ay yumakap sa kanya. Lumabas si Sebastian, may dalang 2 tasa ng mainit na tsa. Okay ka lang? Tumango si Alessandra. Tapos na talaga. Binasa mo ba ang sulat? Tanong ni Sebastian. Umiling siya. Hindi pa. Siguro, hindi na. Inabot ni Sebastian ang isang tasa. Alam mo, ang pagpapatawad, hindi para sa taong nanakit sa'yo. Para sa'yo yon. Para makalaya ka. Tumingin si Alessandra sa kanya, sa lalaking nanatili sa kanyang tabi sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang kaibigan, at marahil, higit pa. Alam ko, sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumayo sila roon, magkatabi, tahimik na umiinom ng tsa, nakatanaw sa syudad na nagpapahinga. Anong plano mo ngayon, Ale? Tanong ni Sebastian, binabasag ang katahimikan. Ngayong opisyal ka ng si Alejandra Reyes, ang may-ari ng isang higanteng korporasyon. Tumingin si Alessandra sa malayo, tila nakikita ang isang hinaharap na ngayon palang nabubuo. Ang tanong ay nakabitin sa hangin, naghihintay ng isang sagot na magtatakda ng kanyang bagong simula. 1 taon ang lumipas. Ang gulong dulot ng iskandalo ng mga Divilla ay unti-unting humupa. Ang pangalan ni Doña Pilar ay naging bahagi na lang ng nakaraang usap-usapan. Nakakulong na siya, pinagbabayaran ang kanyang mga kasalanan. Si Alessandra o Alejandra ay opisyal nang naupo bilang CEO ng Reyes Group. Sa una maraming nagduda. Isang doktor na biglang magiging pinuno ng isang malaking korporasyon? Ngunit ipinakita niya ang kanyang katalinuhan, determinasyon, at ang kanyang matalas na instinct sa negosyo. Sa loob ng 1 taon, hindi lang niya naibalik ang kumpanya sa dati nitong kalagayan, kundi mas pinatatag pa niya ito, dinala sa mga bagong direksyon na mas may puso at pananagutan. Si Rafael ay naging isang aktibong ama mula sa malayo. Sa tuwing linggo ng hapon, dinadala ni Sebastian si Miguel sa parke. Dooy nakikipaglaro si Rafael sa kanyang anak. Pinipilit itong abutin ang pagmamahal na kanyang nawala. Hindi na siya humihingi ng pabor. Hindi na siya nagtatago. Unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang sarili. Isa-isang hakbang. Ang sulat na ibinigay ni Rafael ay nanatili sa kanyang bag ng ilang buwan. Isang gabi, nang hindi siya makatulog, kinuha niya ito. Binuksan niya. Ang sulat ay puno ng pagsisisi. Inamin ni Rafael ang lahat ng kanyang pagkukulang, ang kanyang kaduwagan, ang kanyang pagiging sunod-sunuran sa ina, ang kanyang kabiguan na protektahan si Alessandra at Miguel. Wala itong hininging pabor, tanging pag-unawa at isang maliit na bahagi ng pagpapatawad. Nang matapos basahin ni Alessandra ang sulat, wala siyang naramdamang galit, walang puot. Tanging isang malungkot na pagtanggap. Pinatawad niya si Rafael, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang sarili, para tuluyan siyang makalaya mula sa nakaraan. Dumating ang linggo. Sa parke, pinanood ni Alessandra mula sa malayo ang paglalaro ni Rafael at Miguel. Nakita niya ang tawa ng kanyang anak, ang ngiti ni Rafael. May bahagi sa kanya na nagpapasalamat na kahit paano, may koneksyon pa rin si Miguel sa kanyang ama. Napakabuti mo pa rin, Ale, sabi ni Sebastian na nakatayo sa tabi niya. Ngumiti si Alessandra.
Hindi ko siya pinatawad para maging mabuti. Pinatawad ko siya para maging malaya. Si Miguel ay may karapatan sa isang ama at may karapatan si Rafael na sumubok na maging ama. Mula noon, hindi na niya iniiwasan si Rafael. Naging kalmado ang kanilang interaksyon, laging nakasentro kay Miguel. Naisip ni Alessandra ang bahay kubo sa Batangas, ang tahimik na dalampasigan, ang simoy ng hangin, na pagdesisyunan niya na ipagawa at ipaayos ang kubo. Hindi na para pagtaguan, kundi para maging isang kanlungan. Isang lugar kung saan sila makakapagpahinga mula sa ingay ng syudad. Isang araw, bumalik sila ni Sebastian at Miguel sa Batangas. Ang kubo ay mas maaliwalas na ngayon. May hardin na puno ng mga makukulay na bulaklak. Sa dalampasigan, magkakasama silang tatlo, si Alessandra, Sebastian, at Miguel, na gumagawa ng isang malaking kastilyo ng buhangin. Nagtatawanan si Miguel, ang tawa niya ay kasing linaw ng tunog ng alon. Tumingin si Alessandra kay Sebastian, ang lalaking ito, ang tahimik na gwardiya, ang matapat na kaibigan, ang partner niya ngayon sa negosyo at sa buhay. Salamat, Seb, sabi niya. Ang kanyang nangiti ay maluwag at tunay. Salamat sa lahat. Huminga si Sebastian, ang mga mata ay nakatuon sa dagat. Masaya akong makita kang masaya, Ale. Hindi na siya nag-isa at hindi na rin siya kailangang magpanggap na matatag. Sa pagtatapos ng taon, ginawa ni Alessandra ang kanyang unang malaking anunsyo bilang CEO ng Raise Group. Sa isang press conference, ipinakilala niya ang kanyang bagong inisyatiba, ang Kanlungan Foundation, isang non-profit organization na magbibigay ng suporta, legal aid, at kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at mga ina na lumalaban para sa kanilang mga anak. Ang inspirasyon sa pangalan ay galing sa maliit na bahay kubo sa Batangas, ang lugar kung saan siya naghilom. Mula sa sakit, aahon ng lakas, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan at pag-asa. Hindi tayo biktima. Tayo ay mga survivor at sa bawat sugat na ating dinanas, mayroon tayong pagkakataong maging mas matatag, mas matalino, at mas may kakayahang tumulong sa iba. Nagpalakpakan ng mga tao. Nakita niya si Sebastian na nakangiti sa likuran. Nakita niya ang kanyang sarili sa screen. Hindi na ang babaeng may sakit sa ospital. Hindi na ang babaeng puno ng takot. Siya si Alejandra Reyes, isang doktor, isang CEO, isang ina, isang babaeng nagawang bumangon mula sa abo, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga kababaihan na nawawalan ng pag-asa. Ang kanyang kwento ay isang testamento na ang mga peklat ng nakaraan ay hindi kahinaan. Ito ay patunay ng lakas at pag-asa. 2 taon na ang lumipas. Ang Kanlungan Foundation ay lumago. Naging isang tanglaw ng pag-asa para sa maraming kababaihan sa buong Pilipinas. Nagtayo sila ng mga safe house, nagbigay ng libreng legal assistance, at naglunsad ng mga empowerment program. Sa bawat babaeng natutulungan nila, nakikita ni Alessandra ang kanyang sarili at ang patunay na ang sakit ay maaring maging simula ng isang bagay na mas malaki, mas makabuluhan. Si Doña Pilar ay patuloy na nagdudusa sa kanyang sentensya. Walang sinuman mula sa kanyang dating buhay ang dumalaw sa kanya. Ang kanyang pangalan, na minsang kinatatakutan, ay unti-unting nalimutan. Ang kanyang imperyo ay nasa ilalim na ngayon ng pamamahala ni Alessandra, na pinatakbo ito ng may integridad at puso. Si Rafael ay unti-unting nakakabangon. Regular siyang bumibisita kay Miguel, na ngayon ay mas lumalaki na at naiintindihan na ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Hindi naging madali, ngunit sa bawat pagbisita, sa bawat laro, sa bawat yakap, binubuo niya muli ang tiwala ng kanyang anak. Hindi na siya bahagi ng buhay ni Alessandra bilang asawa, ngunit bilang isang magulang,
Nananatili ang kanyang presensya, isang tanda ng pagpapatawad na hindi nangangahulugan ng pagkalimot o muling pagsasama. Ang tanong na, kung ano ang plano mo ngayon, Ale, ay matagal nang nasagot. Ang buhay ni Alessandra ay puno ng layunin. Ang Race Group ay naging plataporma niya para sa pagbabago at ang Kanlungan Foundation ay naging kanyang puso. Ang relasyon ni na Alessandra at Sebastian ay lumalim. Mula sa pagiging tagapagligtas at protektor, naging pinakamatalik na kaibigan si Sebastian at ngayon, isang kasama sa buhay. Hindi nila minadali ang lahat. Ang kanilang pag-ibig ay dahan-dahang namukadkad batay sa respeto, pagtitiwala at pag-unawa sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Walang drama, tanging isang tahimik na pangako ng pagmamahalan at suporta. Isang hapon, nasa dalampasigan sila sa Batangas, sa kubo na ngayon ay tinatawag nilang Bahay ng Kalayaan. Si Miguel ay nagtatakbo sa buhanginan, habol ang mga alon. Si Alessandra at Sebastian ay magkatabing nakaupo, pinapanood ang papalubog na araw. Hawak ni Sebastian ang kanyang kamay, ang init nito ay nagbibigay ng kapanatagan. Dito tayo nagsimula ulit, Seb. Mahina niyang sabi. Dito ka bumangon, Ale. Sagot niya, hinaplos ang kanyang buhok. Mula sa abo, naging mas matibay ka. Tumingin si Alessandra sa dagat. Wala nang galit, walang puot. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat.